Say, my prayer, my offering, my life and my death are for Allah, the Lord of all the worlds. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay narito tayong muli sa atin pong pagpapatuloy ng ating talakayan at pinamagatan po nating si Jesucristo ba ay naipako sa krus. Ang naiwan po nating katanungan ng nakaraan ay may kinalaman sa nakasulat sa Lucas 22:43. Na doon ay binabanggit ang pagpapakita ng isang anghel mula sa langit kay Jesucristo na di umano ay nagpalakas sa kanya. Ano po ang ibig sabihin ng pagpapalakas ng anghel kay Jesucristo nang ito ay napakita sa kanya? Pakinggan ninyo at ating babasahin ang kaugnay na talata. Dito po sa Hebreo 5, ang talata naman po ay 7. Ganito po ang nililinaw sa bawat isa sa atin. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Ano po ang kahulugan o ibig sabihin ng ginawang pagpapalakas ng anghel mula sa langit nang ito ay mapakita kay Jesucristo? Alinsunod po sa pagtuturo ng Biblia, yun ay katumbas ng pagsagot sa panalangin ni Jesus dahil sa kanyang banal na takot upang siya ay mailigtas sa kamatayan. Biblia na po ang may sabi. Hindi po ang Quran. Sinasang-ayunan ng Biblia na iniligtas sa kamatayan si Jesus. Bakit po? Bakit si Jesus ay dininig ng Diyos sa kanyang panalangin na siya ay iligtas sa kamatayan? Gaano ba kahalaga ang pananalangin na ito ay ipinatutungkol sa Diyos? Kailanman tao na matwid na lingkod ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito naman po sa Santiago 5, ang talata ay 16. Ganito ang inyong mapapakinggan. Subaybayan po ninyong mabuti, mga mahal na kapatid sa Islam at mga pinagpipitaganan nating mga televiewers na sumusubaybay sa ating talakayan. Narito po ang sinasabi. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matwid. Ano lamang po ang ibig sabihin kung bakit dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesucristo upang siya ay iligtas sa kamatayan? Ang sabi ng ating binasa, malakian niya ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matwid. Wala naman tututol na si Jesucristo ay isang taong matwid. Sumobra pa nga ang pagkakilala ng iba. Ang pagkakilala ng iba ay Diyos na nagkatawang tao. Doon na lang tayo sa kalalagayang taong matwid. Kapag ang tao ay matwid, malakian niya ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong yaon. Katunayan nga sa panalangin ni Jesucristo na siya iligtas sa kamatayan, ay dininig siya ng Diyos. Kaya nga may kaugnay pa ito sa sinabi mismo ni Jesucristo sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang kapanahunan. Di umano itong kanyang sinabi sa pagkakatala sa Mateo 7:7 hanggang 10. Subaybayan po ninyo. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap,
at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Yung tao nga kapag halimbawa ay magulang, hiningan ng kanyang anak, hindi makatatanggi. Pagka humingi ng tinapay, natural ang ibibigay tinapay. Di ba? Pagka humingi ng isda, natural ang ibibigay ay isda. Nung hinihingi ni Jesucristo sa Diyos nang siya'y manalangin, ang kanyang hinihingi, iligtas siya sa kamatayan. Sapagkat yun ang kanyang pinakakalooban. Yayamang sa itaong matwid, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Di ba? Kaya nga, meron pang mga iba't ibang mga katibayan na mababasa natin na katunayang hindi siya namatay sa krus. Yan ay mababasa natin dito sa Mateo 12, ang talata ay 40. Subaybayan po ninyo at upang inyong maintindihan ang takbo ng ating talakayan. At kung kayo ay mayroong pinaka-kwaderno o kaya ay may papel, may lapis kayo, may ballpen, isulat ninyo ang mga talata na ating binabanggit sa talakayang ito. Dito na tayo sa Mateo 12, ang talata po ay 40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Itong ibinigay na ebidensya o palatandaan ni Jesucristo di umano sa mga Pariseyong nagtatanong sa kanya ng tanda bilang patunay ng kanyang pagiging propeta o sugo. Kaya nga, ano ang kanyang sinabi doon sa mga nagtatanong? Kung paano anyang si Jonas ay napasatya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ganyan din anya mapapasa ilalim ng lupa sa 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ngayon, ang tanong natin nang si Jonas ba ay nasa loob ng tiyan ng balyena ay namatay siya? Alam natin hindi siya namatay. Katunayan, pagsapit ng 3 araw ay iniluwas siya ng balyena. Hindi ho ba? Gayun din naman ipinaliliwanag ni Jesucristo ang mangyayari sa kanya batay sa Mateo 12:40 na siya ay hindi mamamatay kundi bagkus ay mamamalagi sa lupa. Hindi para mamatay. Kaya nga dapat nating maintindihan na si Jesucristo nga po ay hindi namatay. Kung tutuusin nga kung babasahin pa natin ang mga talata ng Biblia, ang totoo kahit hindi na natin basahin, ano ba ang pinaka sistema o pinaka ginagawang mga pagbibigay paalaala o kaya naman ay mga selebrasyon na ginagawa ng mga Kristiyano tungkol kay Jesucristo. Pagka dumarating yung tinatawag na Semana Santa, alam na alam ng mga Katoliko yan. Lalo na yung mga dyan sa gawing Pampanga, di ba? Anong ginagawa dyan sa Pampanga? Ang daming mga Kristo riyan na mga Kapampangan, di ba? Anong ginagawa? Nagpapapako sa krus, di ba? Tumatagal ba ng 3 araw? Tumatagal ba ng 3 araw bago yung tinatawag na pagkabuhay na maguli? Inilibing ng 3:00 ng hapon, di ba? Ng Biyernes, pagkatapos ay mabubuhay. Anong tinatawag na araw ng pagkabuhay? Alam na alam niyo yan. Yan ba ay umaabot ng 3 araw at 3 gabi? Hindi. Di ba? Alam nating hindi. Kaya nga, hindi rin 3 gabi, kundi 1 araw na Sabado, araw lamang at 2 gabi, Biyernes ng gabi at Sabado ng gabi. Hindi ba gano'n na nangyari? Kaya mayroon tinatawag na linggo ng pagkabuhay. Diba? Biyernes, Sabado, Linggo. Linggo ng pagkabuhay. Kapag linggo, yung tinatawag na linggo, yung tinatawag na salubong. Diba? Magsasalubong yung mag-ina. Naalala ko pa, nung ako'y Katoliko pa Bata pa ako nun. Pag madaling araw, nagsasalubong yung mag-ina. May kasama pang anghel, no? Doon mapapansin natin, hindi talaga umabot ng 3 araw. Doon pa lang ay meron ng tinatawag na discrepancy. Hindi ho ba? Kaya sinasabing na 3 araw at 3 gabi,
hindi rin totoo yon. Kaya nga kung paano si Jonas ay iniluwan ng balyena 3 araw, no, na hindi namatay kundi bagkus ay namalaging buhay, gayon din naman si Jesus ay walang pasubali na siya ay hindi nga namatay. Kaya sabi pa ng iba, namatay daw si Jesucristo. Paano mamamatay yun? Samantalang nililinaw na ng Biblia na siya ay dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya nga, kung ang pag-uusapan ay mga tao na nangamatay na, pagka namatay na at binuhay na maguli, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kapag di umano ay namatay at nabuhay na maguli at pagka nandun na sa langit, ano sinasabi ni Jesus di umano tungkol sa bagay na yan? Dito sa Lucas 20:34 hanggang 36, subaybayan po ninyong mabuti ang sinasabi di umano rito. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanlibutan ito at pinapag-aasawa. Datapat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanlibutang yaon at ng pagabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos palibhasay mga anak ng pagabuhay na maguli. Yan ang di umano ay pahayag ni Jesucristo batay sa tala sa Lucas 20:34 hanggang 36. Kaya nga dito ay malinaw na pinakikilala sa atin kung si Jesucristo nga ay namatay pagkatapos na buhay na maguli, dapat nating maintindihan na kung itutuloy natin ang pagbasa, ganito pa ang inyong mauunawaan. Pakinggan ninyo. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapa ay sumainyo. Datapat sila ay kinilabutan at nangahintakutan at nakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangagugulimhanan? At bakit nangyayari ang mga pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako tingnan sapagkat isang espiritu'y walang laman at mga buto na gayang ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalatay dahil sa galak at nagsisipanggilala sa sinabi sa kanila, mayroon baga kayo ritong anumang makakain? Isang halimbawa Sapagkat kung ang pag-uusapan ay namatay, pagkatapos ay nabuhay na maguli, ay hihingi pa ba ng pagkain yun? Diba? Sa makatwid, hindi nga namatay. Humihingi ng pagkain nagutom. Lalo si Prophet Jesus Christ, alayhi salam, mahilig yan sa tinapay at saka sa isda. Meron ba kayong tinapay dyan? Meron ba kayong isda riyan? Mapapansin nyo kapag siya nangangaral, di umano, sa kapulungan, kapag nagugutom na yung kanyang mga pinangangaralan, pinakakain ng isda at ng tinapay. At kung ipagpipilitan pa ng mga sumusubaybay sa ating talakayan nito, siguro nagtatalo-talong inyong isipan, hindi, namatay talaga sa krus para tubusin ang aming mga kasalanan. Yan ang aming naintindihan. Mali kayo. Yun siguro sinasabi ng inyong isipan, tumututol kayo. Bueno, tingnan nga natin kung kayo pa'y makatututol matapos ninyong marinig ang katotohanan ito. Pakinggan ninyo ang sinasabi dito sa Deuteronomy 13 and the verse is 5. Sa wikang Pilipino, ganito sinasabi. At ang manghulang yaon o ang mapanaginiping yaon ng mga panaginip ay papatayin, sapagkat siya ay nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at tumubo sa inyo sa bahay ng pagkaalipin upang iligaw ka sa daan ng iniutos sa iyong lakaran. Nalakaran mo ng Panginoon mong Diyos. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ano po dapat nating mapansin dito sa ating binasa? Dito nililinaw sa atin at ang propetang Yaon-Anya o ang nagbigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat na patayin. Di ba? Ano pa ang sinasabi ng Biblia? Dito naman sa Deuteronomy
21, 22 to 23, ganito pa ang kaugnay na talata para lalo niyong maintindihan ang ating talakayang ito. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan at siya'y patayin at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy, ay huwag maiiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya iyong ililibing sa araw ding yaon, sapagkat ang bitin ay isinumpa ng Diyos upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipinamana. Anong dapat nating mapansin sa talata na ating binasa? Kapag ang lalaki ay nagkasala ng marapat sa kamatayan, papatayin niya ang taong yon, saan niya ibibitin? Sa isang punong kahoy, at wag niya maiiwan ang kanyang bangkay sa punong kahoy. O, hindi ba ganun na nangyari kay Jesucristo? Di ba? Hindi nagtagal. Sandali lang inilibing na batay sa pagtuturo ng Biblia. Di ba? Kaya kung si Jesucristo nga yung namatay doon, o isang haka-haka lang, kung si Jesucristo yon, lilitaw na siya ay isang anong klaseng tao? Lalaking nagkasala. Kayo ba ay sasang-ayon na si Jesucristo ay lalaki o taong nagkasala sa paningin ng Diyos? Itutuloy ang paksang ito